Hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam kung paano niya ako nayanggaw. Hindi ko naman to ginusto. Nag-ingat naman ako eh. Bakit ba ako yung napili niya niyang gawin? Lahat to ginawa ko dahil mahal kita, Gardo. Bakit si Fiona? Aswang na siya. Paano magmamahalin ang isang halimaw na yan? Kahit naging aswang na siya, mas tao pa rin siya kaysa sa'yo. Ito ang sagot ko sa pagmamahal mong yan, Sharon. At yun ang katapusan mo! Minsan, ang inggit at sakit ang nagiging ugat ng galit. Kaya madalas may kontrabida sa buhay dahil sa mga taong inggitero sa paligid. Hindi sila masaya kapag masaya ang iba. Gusto nila, kung miserable sila, dapat ganun din ang taong kinaiinisan nila. Para maintindihan yung lahat, ako nga pala si Gardo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Fiona, mag-iingat ka sa pagpunta sa kabilang probinsya. Minsan sa sobrang bait mo, napapahama ka. Kaya lagi kang maging mapagbatsyag sa paligid. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Ay, nako, Gardo. Minsan naakalain kong tatay kita sa sobrang higpit mo. Eh, paano ba naman hindi ako maghihigpit? Ang dali mong maawa kasi sa mga taong di mo pa kilala. Alam mo, may mga taong inaabuso ang kabaitan ng mga taong tumutulong sa kanila. Kaya mag-iingat ka. Napakamaalaga mo talaga, no? Pero sige na nga, lagi kong tatandaan yan. Hindi na ako magiging sobrang bait at matulungin sa lahat. Magiging mapagmatsyag muna ako bago tumulong. At hindi ako basta oo lang oo sa mga hihingi ng tulong. O ano, okay na ba yun? Ganyan nga. Mas mapapanatag ang loob ko sa pag-alis mo. O, teka, lahat ng kailangan mo, naayos mo na ba? Sayang nga lang, di ka makakasama eh. Oo nga. Kailangan lang akong tapusin kaya hindi pa ako makakasama. Saka isang linggo lang naman dun, di ba? Kung di lang talaga sa mga gamot na kailangan i-deliver, di ako pupunta, no? Pero naaawa ko sa mga batang may sakit. Kung kaya naman silang gamutin, bakit hindi natin gawin, di ba? Oo naman. Sa susunod, tayong dalawa na mamamahagi ng gamot. Pero sa ngayon, kumain ka na muna para may lakas ka sa biyahe. Tara na. Ayoko na lang magpasalamat sa'yo. Baka magsawa ka na sa kakarinig ng salamat. Pero masaya ako at ang swerte ko sa'yo. Jesus! Pareho tayong maswerte sa isa't isa. Sige na, kumain ka na. Ito na yung kabayong sasakyan mo. Marahan kong hinaplos ang buhok ni Fiona para mas mapanatag ako. Pinaganda ko siya ng pagkain at baon sa paglalakbay. Masikaso ako pagdating sa kanya kasi nga napaka-careless niya minsan. Sa sobrang bait, nakakalimutan na ang sarili. Ilang sandali pa, dumating na ang kabayo niyang sasakyan papunta sa kalapit na probinsya. Dadalhin at ipapamahagi niya ang mga gamot na ginawa ko para sa mga batang may sakit. Itingnan din niya kung anong makakaramdaman pa ang maaari ko magawa ng lunas. Isang umaga, habang naunguha ako ng halamang gamot, nilapitan ako ni Mang Boboy. Isa siyang mangangaso at kilalang kilala dahil sa peklat niya sa kaliwang pisngi. Oh, magandang araw sa'yo, Gardo. Hindi pa ba nakakabalik sa Fiona? Magandang araw din po, Mang Boboy. Bukas pa po uuwi. May kailangan po ba kayo sa kanya? Wala naman. Pero nabalitaan ko na may pag-aalaga ng aswang sa kalapit na probinsya. Kaya mas mabuti makauwi na ang nobya mo. Nabalitaan ko nga rin po yan eh. Kung hindi siya makauwi bukas, baka sunduin ko na lang siya. Mas mabuti pa nga. O siya, mangangaso na muna ako. Ang tawid gutom din. Sige, ho. Ingat po kayo, ha? Inawayan lang ako ni Mang Boboy at nang hindi ko na siya makita, nagpatuloy ako sa pangunguha ng halamang gamot. Pagkatapos, umuwi na ako. Sa tapat ng bahay, nakita ko si Amay Lucing. May hawak na mangkok. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Oh, Amay Lucing! Magandang araw ho. Mukhang may bitbit kayo para sa akin, ha? Magandang araw sa iyo, iho. Alam kong wala si Fiona, kaya dinagdagan ko na ang ulam mo. O eto, kunin mo na.
Amoy pala, ulam na. Salamat to ha. Babalik ko na lang po mamaya yung mangkok ha. Walang anuman. Sige, balik mo na lang mamaya ha. Alis na ako. Ingat po kayo, Aling Lusing. Pumasok na ako sa bahay at agad na kumain. Tamang-tama ang paulam ni Amay Lusing sa akin kasi gutom na ako eh. Buong araw akong gumawa ng halamang gamot. Nang makita kong papadilim na, saka lang ako tumigil. Magluluto na sana ako ng pagkain ko nang biglang pumasok si Fiona sa bahay. Gulat ko siyang tiningnan. Nabigla ko kasi bukas pa sana ang balik niya. Oh, Fiona. Akala ko ba bukas ka ba uuwi? Teka, gutom ka na ba? Ako, di pa naman ako nakakapagluto ng pagkain. Ayos lang. Hindi naman ako nagugutom eh. Bibilisan ko lang yung pagluto para makakain ka na. Alam ko naman na pagod ka sa biyahe tapos gabi pa eh. Sige lang, buko ko na muna. Sadali lang to. Huwag na. Gusto ko lang magpahinga na. Oh, Fiona, sandali. Hindi ka pwedeng matulog na walang laman ng tiyan mo. Saka, malayo pa ng biniyahe mo. Saka... Nasabi! Pagod ako, kaya gusto ko na lang matulog. Nagulat ako sa biglang pagsigaw ni Fiona sa akin. Kilala ko nobya ko. Mahinhin, mabait at sobrang lambing kung magsalita. Noong mga panahong yun, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Albularyo ako at nararamdaman ko ang presensya ng aswang sa paligid. At yun din ang nararamdaman ko ngayon habang nakatingin ako sa kanya. Ayoko lang siyang pangunahan. Gusto kong siya mismo ang magsabi sa akin ang nangyari sa kanya. May problema ka ba, Fiona? Sabihin mo sa akin. Alam mo naman na maaasahan mo ako sa mga ganyang bagay, di ba? Alam ko nararamdaman mo na, Gardo. Kaya napagpasyahan kong umalis na muna dito sa bahay mo. Alam ko makakasagabal lang ako sa'yo. Ano sagabal yung pinagsasasabi mo? Huwag mo naman akong pangunahan. Ang gusto ko lang naman sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Kung paano ka nayanggaw at kung sino yung manggaw sa'yo. Hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam kung paano niya ako nayanggaw. Nagulat na lang ako na bago yung anyo ko eh. Hindi ko naman to ginusto. Nag-inat naman ako eh. Bakit pa ako yung napili niya niyang gawin? Wala kang kasalanan sa nangyari. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kitang maibalik sa pagiging tao mo. Ayaw kitang basahin na babalik ako sa dati. Gardo, alimaw na ako eh. Di ba naiintindihan yun? Normal kang tao habang ako matatakutan na ako ng mga tao, Gardo. Wala akong pakialam kung maging aswang ka man. Ang kailangan natin gawin ay makahanap ng paraan para bumalik ka sa pagiging tao mo. Sasamahan kita sa labang to, Fiona. Pero, natatakot ako, Gardo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahigpit kong niyakap si Fiona. Gusto kong malaman niya na hindi ako mawawala sa tabi niya at sabay naming haharapin ang pagiging biyanggaw niya. Nang makapagpahinga siya sa kwarto, agad kong kinuha ang lumang libro ng mga albularyo para tingnan kung paano bumalik ang nayanggaw sa pagiging tao. Nangangalahati pa lang ako nang dalawin ako ng antok at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, may hinang tapik sa balikat ang nagpagising sa akin. Gardo, gising na umaga na oh. Oo nga, pala umaga na. Pasensya ka na, nahuli ako ng gising. Binabasa ko pa kasi itong libro ng albularyo. Hinahanap ko yung paraan para bumalik ka sa dati. Huwag mo masyadong pagurin yung sarili mo. Alam kong kaya ko to. Alam ko naman kaya mo at may tiwala ako sa'yo pero hindi ako papayag na maging aswang ka habang buhay. May pag-asa pa, Fiona. Sana nga, Gardo. Dahil kung hindi ako babalik sa pagiging tao, hindi rin ako pwedeng manatili sa tabi mo eh. Magiging malaking kahihiyan ako sa pagiging albularyo mo. Kung mo isipin yan, ano ka ba? Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Gutom na rin naman ako eh. Noong araw na yon, muli kong binasa ang libro. Ngunit wala talaga akong nakitang ritual o orasyon para bumalik si Fiona sa pagiging tao. Hanggang sa mabasa ko ang isang pahina sa libro na nagsasabing ang yanggaw ay may babalik sa dati kapag ang gumawa ng orasyon ay isang taong may dugo ng babaylan. Agad akong tumayo at pinuntahan sa kusina si Fiona. Niyakap ko siya dahil sa sobrang tuwa.
Sa wakas, may pag-asa pang bumalik ang kasintahan ko mula sa pagiging yanggaw. Ay! Ano? Ano ba, Gardo? Bakit nangiyakap ka na lang bigla, ha? Saya lang naman ako dahil may pag-asa ka pang bumalik sa normal. Ha? Talaga? Totoo ba? Oo nga. Pero hindi ganun kadali ang paghahanap natin ng makakatulong sa iyo, ha? Dahil kailangan may dugong babaylan ang gagawa ng ritual. May dugo ng babaylan? Eh, paano naman tayo makakahanap ng taong nananalaytay ang dugo ng isang babaylan? Huwag kang maglala. Makakahanap din tayo. Alam ko naman na may pag-asa pa eh. Ang kailangan muna nating gawin ngayon ay bumalik sa lugar kung saan ka niyanggaw. Kailangan nating malaman kung sino ang gumawa sa'yo nito at kung ano ang rason niya para yang gawin ka. Mas mabuti pa nga. Mas na bukas aalis na tayo papunta sa kabilang probinsya. Noong araw ngang yon, inihanda namin ang aming sarili para sa pagpunta sa kabilang probinsya. Lahat ng mga kailangan gawin ay dinala ko. Nagsimula na kaming maglakbay ni Fiona. Malayo din ang kabilang probinsya, kaya dinatnan kami ng gabi sa daan. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, nagulat ako nang sumigaw ang nobya ko at parang magbabagong anyo siya. Fiona, ano nangyayari sa'yo? Gardo, parang magbabagong anyo ko, Gardo! Magbabagong anyo? Teka lang! Anong gagawin ko? Diyos ko! Diyos ko, tulungan niyo kami! Gardo, kunin mo yung pulang pa niya sa bag ko! Kunin mo, bilis! Ito na! Ito ba yun? Yung may butang krus na pulang panyo? Salamat! Huwag ka muna ng lapis, sandali lang, kaya ko to! Fiona, kaya mo yan. Alam ko kakayanin mo. Labanan mo ang halimaw dyan sa puso mo. Alam ko makakaya natin itong pagsubok na to. Salamat. Okay na ako, Gardo. Gusto ko lang bumalik sa normal, Gardo. Ayoko nang maging ganito. Ito, tatandaan mo, Fiona. Gagawin natin ang lahat para bumalik ka lang sa normal. Kahit suungin ko pang pinakamasikip na butas, gumaling ka lang. Noong mga oras na yun, halos himatayin ako sa kaba dahil sa pagbabagong anyo ni Fiona. Nakita ko mismo ang mga mata niyang naging pula. Sobrang natakot ako dahil akala ko mawawala na siya sa akin at magiging halimaw na ng tuluyan. Pero nang hawakan niya ang pulang panyo, unti-unting nawala ang pagiging aswang sa katawan niya. Hindi ko alam kung anong iisipin. Kaya mas lalo akong naging determinadong hanapin ang yumanggaw sa kanya para pagbayarin. At kailangan kong mahanap ang taong may dugo ng isang babaylan para bumalik sa normal si Fiona. Kailangan natin magmadali sa paghahanap ng Luna sa'yo. Ayaw kita nakikita na hihirapan ng ganyan. Mabuti na lang at napigilan ng pulang panyo ang pagbabagong anyo ko. Ang panyong ito ay galing kay Lola Basha. May basbas ito ng pare at iniwan niya ito sa akin bago siya mamatay. Proteksyon daw ito para hindi maging halimaw ang isang tao. Mabuti na nga lang, nandiyan yung panyong yan. Nakatulong kahit pa paano. Ang dapat mong gawin, lagi mong hawakan ang panyong yan para mapigilan ang pagbabagong anyo mo. Kailangan kong labanan ng halimaw sa loob ko kahit anong mangyari. Kailangan hindi ako makakain ng karne ng tao para makabalik ako sa normal. Lalabanan natin ang magkasama ang halimaw dyan sa loob mo. Lalabanan natin itong dalawa. Manalig lang tayo sa Diyos. Alam ko malalampasan din natin to. Maraming salamat, Gardo. Dahil kahit nagkakaganito ako, hindi mo ako iniwan. Isipin yun. Mas mabuti pang magpahinga na tayo. Bukas, mahaba-haba na naman ang dalakbay natin. Marahan kong hinaplos ang buhok niya para makatulog siya. Hindi ko pinaparamdam sa kanya na natatakot din ako. Natatakot akong wala kaming makitang taong may lahi ng isang babaylan. Ayoko mawala ng pag-asa. Pero sa kabila niyang takot at pangamba, mas nanaig ang pagmamahal ko sa kanya at ang pananalig ko sa Diyos. Pinilit kong makatulog ng gabing yon. Yakap-yakap ko siya para hindi siya matakot. Kinabukasan, muli na naman kaming naglakad. Ngunit ilang sandali pa, nakarinig ako ng mahinang kaluskos.
Gardo, Fiona, anong ginagawa niyo rito? Saan kayo pupunta? Mangbuboy naman oh. Nanggugulat naman kayo eh. Sa kabilang probinsya po yung punta namin. Teka, hanggang dito ba napapadpad ka sa pangangaso? Pasensya ka na, nagulat kita. Akala ko kasi aswang na naman eh. Madalas kasi may gumagana ng aswang dito. Nakakahuli nga ako ng mga aswang minsan kapag may nakikita ako. Ginagamit ko pa nga itong sipat. Gawa sa pulo ng balete. Ang tapang nyo naman, Mamang Boboy. Kahit aswang hinuhuli nyo, ha? Baba kailangan. Kung hindi ako huhuli sa kanila, baka ako pang kainin nila. O kayo, may dala ba kayo panlaban sa mga aswang? Meron po akong dalawang mga pangontra. Eh wala nga lang kaming sibat kagaya ng dala ninyo. Ayos na yan. Ang mahalaga meron kayo pangontra. Halika kayo, tuturuan ko kayo para manghuli ng ligaw na hayop para may makain kayo habang naglalakbay. Eh dito, mahirap mabuhay kung hindi mo alam maghubat. Pwede ko rin kayong turuan sa pangunguha ng mga prutas. Si Mang Boboy kahit sunog sa araw ang balat ay matikas pa rin ang tindig. Halatang sanay at malakas siya. Tila ba sanay sa pakikipaglaban at ang tahanan niya ay ang kagubatan. Habang naglalakad kami, itinuro niya kung paano kilalanin ang mga halamang nakakain. Kung anong puno ang may bugad ng itlog ng ibon at kung paano magtayo ng trap para sa maliit na hayop. Natututo ako habang si Fiona naman ay tila tahimik na pinagmamasdan si Mang Boboy. Halatang takot siyang malaman nito na isa siyang aswang sa pagkakayang gaw. At kahit ako, pinili kong wag sabihin dito at baka may gawin itong hindi maganda sa kanya. Sa susunod na gabi, diyan banda may mga gumagalaw. Para mga kaluskos pero mabibilis. Kaya dapat lang maaga pa lang may apoy na kayo. Gano'n na ba kayo katagal na nanguhuli ng aswang, Mang Boboy? Matagal na, Fiona. Simula pa nung namatay ang asawa ko, inatake at pinatay ng aswang. Mula noon, lagi ko sila tinutugis. Pasensya na po kayo, Mang Boboy. Nakikiramay ko kami sa inyo. Sana sa mga susunod na panahon, makita niyo po yung kapayapaan na hinahanapin niyo. Kapayapaan? Hanggat may aswang sa mundong ito, hindi ako mapapanatag. Pero kung may mga kagaya ninyo na taong hindi takot tumulong, baka may pag-asa pa. Paano niyo malalaman kung yung isang tao ay may tinatagong lihim? Depende yan. Alam mo, minsan nakikita sa mata o di kaya sa kilos yan. Lahat yan nagsisinungaling kapag takot ang nasa loob. Pero ako, marunong ako maghintay. Hindi lahat ng nilalang masama. Minsan, minumulto lang sila ng sarili nilang anino. Napatingin ako kay Fiona. Alam kong gustong-gusto niya talagang bumalik sa normal. Nakikita ko yun sa kanyang mga mata at nararamdaman yun ang puso ko. Pero hindi ako perpekto. Alam kong ang kabutihan mas malakas pa rin sa kahit anong sumpa o anyo. Nagsisimula pa lang ang laban pero habang magkasama kami ni Fiona, handa akong magpatuloy hanggang sa dulo. Nagpaalam na sa amin si Manong Boboy kaya nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nandun na kami sa may sapa nang makarinig ako ng isang daing. Fiona, narinig mo ba yun? Parang may dumadaing. Oo nga eh. Sigurado ko hindi aswang yun. Hanapin nga natin baka kailangan niya talaga ng tulong. Sige, mahirap pa naman dito makahanap ng tulong kasi wala masyadong dumadaan. Parang dun banda, Gardo. Tayo na, puntahan na natin. Fiona, kayo do. Bilisan natin, lapitan natin. Diyos ko! Ano nangyari sa kanya? Nang lapitan namin siya, nagulat ako dahil isang batang lalaki pala ang nandun. Duguan at halos wala ng malay. Tanging daing niya ang narinig namin. Siguro para makahingi ng tulong. Agad ko siyang ginamot at ilang sandali pa nga ay naging maayos na rin ang kanyang kalagayan. Nang magising ulit siya, saka pa lang namin siya nakausap. Bata, ako nga pala si Ate Fiona. Siya naman si Kuya Gardo. Kami ang tumulong sa'yo kanina. Kumusta yung pakiramdam mo? Mabuti naman po. Salamat po sa tulong niyo ha. Ako nga po pala si Luis. Luis, ano bang nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat ka? Kasi po inahabol po ako ng mga taga-baryo. Tapos,
Tapos, Sinaktan ka ba nila? opo, binato po nila ako ng kung ano-ano. Ayaw po nila kasi sa akin eh. Grabe naman yung mga taong yan. Hindi ka dapat nila tinatrato ng ganun. Teka, nasan ba yung mga magulang mo? Wala na po akong mga magulang. Sabi po kasi nila, maalas daw po ako eh. Dahil po sa pulang balat ko po. Gardo, kawawa naman si Luis. Bata pa lang siya, ginaganon na. Tulungan natin siya. Wala naman siyang mga magulang eh. Luis, ano pa lang nangyari sa mga magulang mo? Wala na po akong tatay at saka nanay. Nasunog po kasi yung bahay namin eh. Tapos ako lang po yung natira. Gusto mo bang sumama sa amin, Luis? Talaga po. Ayoko po kasing bumalik dun sa baryo namin eh. Natatakot po ako eh. Hindi ko alam kung anong meron sa batang to. Pero ramdam kong may mabigat siyang dinadala. Parang hindi lang siya bata na itinakwil ng mga tao. Parang may mas malalim na dahilan ang pulang birthmark niya. At nararamdaman kong may koneksyon kami sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit pero nang umiti si Luis sa gitna ng takot niya, biglang lumambot ang puso ko. Hindi ko pa nga siya kilala pero gusto ko na agad siyang protektahan. Nang makaramdam ng gutom at pagod, nagpahinga muna kami sa ilalim ng punong may malalaking dahon. Pinaypayan ni Fiona si Luis habang ako na may nangaso at humanap ng kahit anong makakain. Nakakita ako ng ginog na saging at kinuha ko yun. May sapa din sa may dulo ng kagubatan na pwedeng mainuman kaya nakakuha kami ng inumin. Sandaling pahinga lang pero sapat na para makabawi ng lakas si Luis. Nang medyo gumabi na, kinumusta agad ni Fiona ang bata. Hinugasan pa niyang mukha nito. Oh, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po. Salamat po Ate Fiona. Fiona, itong saging yung munang pansamantala natin kainin. Mas okay ito kaysa magutom tayo. Gardo, salamat ha. Okay na yung saging. Panglaman siya din sa atin. Kuya Gardo. Totoo po ba may aswang? Totoo. Minsan nga, masahol pa eh. Pero may mga taong lumalaban at kasama ka na sa amin, Luis. Salamat po. Salamat po talaga. Hindi naman ako isang bayani pero siguro may dahilan kung bakit ako nabubuhay pa rin hanggang ngayon. At siguro, hindi lang si Fiona ang dahilan, baka pati na rin ang batang to. Kinabukasan maaga kaming nagising. Niligpit namin ang mga dahong ginamit bilang banig at saka naglakad papunta sa kalapit na probinsya. Malamig pa ang hangin at hindi pa masyadong maliwanag ang araw. Pero ramdam na agad namin ang pagbabago sa bayang yun. Kumpara sa lugar na pinanggalingan namin, parang ibang mundo ang pinasukan namin. Ang bawat tunog ng kariton, yapak ng tao, at sigawan ng mga tindera ay siyang kaibahan sa aming probinsya. Samantalang si Luis, nakahawak sa laylayan ng damit ni Fiona. Tila ba ayaw pakawalan ang bagong kinakapitan. Kuya Gardo, Ate Fiona, sigurado po ba kayong hindi kayo magsasawa na alagaan ako? Wala sa plano namin ang iwan ka, Luis. Kung yan ang iniisip mo. Simula ngayon, pamilya mo na kami ng Kuya Gardo mo. Kung magsasawa kami sa'yo, hindi sana iniwan ka na namin sa gubat pa lang, di ba? Pero kasi, yung balat ko po. Luis, hindi sukatan ng pagkatao ang balat sa mukha. Ang malaga, kung ano yung gaman ng puso mo. Pero may mga gabi po kasing may naririnig po akong boses eh. Kakaiba po kasi akong tao, kuya. Gardo, Anong sinasabi ng mga boses sa'yo? Hindi ko po maintindihan eh, pero lagi may ganito. Babalik ka, darating ang oras. Yun po yung mga naririnig ko eh. nagkatinginan kami ni Fiona. Nararamdaman kong may kakaiba nga kay Luis. Sa tingin ko rin may koneksyon ang batang ito sa kung anumang kababalaghan meron ng mundo. Kailangan maging maingat kami. Pero mas sigit pa roon, kailangang maging matatag kami para kay Luis. Kailanman ay hindi naging salot o sumpa ang isang batang may mabuting puso. Isa siyang batang naghahanap ng kasagutan at posibleng maging susi sa lahat ng ito. Minsan yung mga taong tinataboy ng mundo, sila pa ang may hawak ng lakas para ipagtanggol ang mga tao. At ngayong magkasama na kami, hindi ko siya hahayaang muling sakta ng mga taong may makikitid na pag-iisip. Gato,
Kailangan nating alamin kung ano talaga ang meron sa birthmark niya. Kung bakit kinatatakutan siya ng mga tao sa kanilang baryo. Sige, gagawin natin yan, Fiona. Sana lang talaga may malapitan tayo. Sino ba lalapitan niyo? Lalapit kami sa mga matatandang albularyo para matulungan ka. Baka kasi meron silang alam tungkol dyan. Sa pulang marka dyan sa mukha mo. Alam mo kasi, may alam sila sa mga lumang sumpa. Lumang kwento. Mga ganun ba? Posibleng may sagot sila kapag tinanong natin yung tungkol sa'yo. Kapag nalaman nila yung tungkol sa akin, baka mamaya itaboy nila ako eh. Kung sakaling itaboy ka nila, kami ang makakalaban nila. Basta ang mahalaga, kasama mo kami sa labang to, Luis. Sige po. Kahit anong mangyari, basta po hindi niyo ako iiwan. Hindi namin gagawin yun dahil sa laban mo, kasama mo kami. Tama ang Kuya Gardo mo. Hindi ka nag-iisa. Bata man siya pero matapang si Luis. At ngayong unti-unti nang lumalawak ang tanong sa puso ko. Nararamdaman kong hindi pa tapos ang tunay na laban. May mga nilalang pa kaming makakasalubong. Mga lihim na kailangang halungkatin at mga aninong kailangang harapin. Pero habang magkasama kami ni Fiona at Luis, kahit gaano pa kadilim ang daraanan, hindi kami titigil. Hindi kami tatalikod. Dahil minsan, ang tunay na pamilya ay hindi lang isang kadugo, kundi yung kasabay mong lumalaban at kasabay mong humarap sa dilim ng mundo. Habang naglalakad kami, palingon-lingon kami sa paligid at naghahanap kung meron bang karatula ng paupahang bahay. Oh, narinig na ng simoy, Gardo. Alam ko may paupahang mga bahay dito eh. Nung nakaraan papunta ako rito, sa bahay ako ninakap na tulog kaya hindi ako nakapag-upa. Maghanap na muna tayo. O siya, mukhang doon banda yung maraming mga bahay. Baka pwede makaupa doon. Pero kung hindi tayo makakahanap, kahit kubo na muna, ayos lang yun. Pwede naman tayo matulong sa lilim ng punong kahoy po eh. Kitang-kita pa rin naman po natin yung mga bituin. Ang sabi nga ni Lolo, binabantayan daw po tayo ng mga tala. Aba, makata pala ang batang to. Pero kung ako, gusto ko pa rin maayos sa bahay na tutuluyan, Luis. Baka bumagsak bigla ang ulan, mahirap na. Ayun, doon tayo magsimula magtanong. Sana lang pumayag. Oo nga, no. Tara, subukan natin makiusap kung pwedeng makisilong o kahit upahan na lang natin. Malalaki ang hakbang namin na nagpunta sa bahay na may makinang na ilaw. Ilang sandali pa nasa harap na kami ng bahay. 3 beses akong kumatok. Naghintay lang kami ng halos 1 minuto at binuksan na ang pinto. May lusing? Teka, dito na po pala kayo nakatira? Oh, Gardo, anong ginagawa niyo dito? Tsaka nung 1 araw lang ako umalis. Kailangan ko na kasing lumipat dito sa bahay. Magandang gabi po, Amay. Pasensya na po kayo sa distorbo. Naghahanap lang po kami na pwedeng matuluyan kahit panandalian lang. May dasa po kasi kaming bata eh. Baka po pwedeng makisilong. O kaya, paupahan o. Uupa na lang po kami. Ayaw sana namin istorbuhin kayo, may lusing. Pero kahit sa sahig lang po kami, ayos na ho yan. May masilungan lang ho talaga kami. Ay, nako, hindi kayo istorbo. Ako lang namang mag-isa. Umuwi lang ako para sikasuhin itong bahay na iniwan sa akin ng anak ko. Kung gusto ninyo, dito na muna kayo habang wala pa siya. Maluwag naman dito. Tsaka huwag nyo lang alalahanin yung upa. Alam ko namang mabubuting tao kayo. Hindi na kami tumanggi pa. Magaan ang loob namin sa kanya kasi magiliw si Amay Lusing. May kalumaan na rin ang bahay niya pero malinis at maayos naman. Hindi ako sanay na makitulog sa ibang bahay pero dahil nga dala na rin ang pangangailangan, hindi na ako pwedeng humindi. Minsan ang puso mo na lang ang huhusga kung kanino tayo magtitiwala. Kinaumagahan sa labas ng bahay ni Amay Lusing, may nagwawalis. Isang magandang babae. Matangos ang ilong at mahaba ang buhok kahit naka-side view siya. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumingon. Magandang umaga ho. Kayo ba yung kapitbahay ni Amay Lusing? Oo. Ako si Sharon. Ate Sharon na lang. Diyan ako sa kabila nakatira. Kakabalik ko lang din dito nung nakaraang linggo. Nagpapahinga lang ako dahil sa ingay ng syudad. Ikaw
ikaw yung kasintahan ni Gardo, di ba? Nakita ko siya kanina, kaya nakilala ko agad siya. Sharon? Aba, ikaw pala yan. Ang tagal mo na wala. Teka, hindi ka na tumuloy sa bayan? Sa lungsod na ako tumuloy. Ilang taon na rin, Gardo. Hindi ko akalain makikita tayo ulit eh. Dito pa talaga. At may anak ka na pala. Gwapo mana sa'yo. Hindi po ako mana sa kanya. Mas gwapo po ako, no? Ulit mo talaga, Luis. Pasensya na ko kayo sa kanya, medyo madaldal lang. Naku, wala namang problema sa akin. Ganyan talaga kapag bata pa. Tsaka alam mo, sa totoo lang, maganda ka. Bagay kayo ni Gardo. Pero, parang may kakaiba sa'yo. Munti ko na makalimutan. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Fiona. Tsaka, wala naman nung kakaiba sa akin. Pasensya ka na sa akin, ha? Natakot yata kita. Baka inaantok lang ako. Sige, mauna na ako sa inyo, Gardo. Masaya ako at nagkita tayo ulit. Mabait si Sharon. Kasama ko siya nun sa pagsasanay kung paano manggamot, kaya lang mas pinili niya ang lungsod kaysa sa panggagamot. Alam kong may nararamdaman din siyang kakaiba kay Fiona. At sa mga titig ni Sharon, may kung anong bugtong na hindi ko mabasa. Pero iniwasan kong bigyang kulay kasi minsan ang kakaiba mas nakakatakot kapag pinansin. Ngayon ang ikatlong gabi namin dito. Madilim ang paligid. Hindi ko makita ang buwan. Si Fiona naghahanda ng hapunan habang ako ay naghahasa ng itak. Gato, naramdaman mo rin ba? Parang may nagmamatsyag sa atin kagabi eh. Hindi tuloy ako mapakali. Oo, nararamdaman ko rin. Pero wala namang nangyayari kagabi, di ba? Pero kahit ganun, kailangan palagi pa rin tayong handa sa kung ano man ang mangyayari. Kuya Gato, ayun na naman po yung pusang itim mo. Kanina pa yan dyan, hindi gumagalaw. Ito hindi ordinaryong pusa yan. Tingnan mo ay mga mata niya nung kakaiba. Ano yun? Teka, pumasok na kayo sa loob. Please, huwag kayo lalabas ha. Anong bahala dito? Gardo, baka kailangan mo ng tulong ko. Ayos lang, hindi ko kailangan ng tulong mo, Fiona. Ayokong mapahama ka pa. Pumasok ka na. Samahan mo sina Luis at Amay Lucing. Hindi pa tapos ang sumpa ng katawan mo, kaya ayokong matakot sila sa'yo. Pakinggan mo ako. May papalapit sa likuran mo, Kuya Gardo! Biglang nagpakita ang isang halimaw. Malaki ito, maitim, may mahabang dila, mabilis. Napasinghap ako sa nakita ko. Tumalo ng aswang napunta kay Fiona pero agad ko yung hinarang gamit ang itak ko. Hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya ko! Ang tapang mo, pero hindi ikaw ang kailangan ko. Ang babaeng yan ang gusto ko. Hindi mo siya makukuha! Tandaan ka muna sa bahay ko bago mo siya makuha. Talaga nga ba? O di sige, labanan mo ko. Tinaga ko ang halimaw pero mabilis lang na naghilom ang sugat niya. Hindi ko napansin na lumabas pala si Luis. Kanina ay hindi nagpakita ang buwan. Tumama ang sinog ng buwan sa pulang marka sa mukha niya at kuminang. Ang halimaw ay nagsimulang sumigaw. Parang nasisilaw at lumipad papalayo. Lumipad siya papunta sa kagubatan. Hindi ko alam kung takot o hiwaga o paghanga ang unang pumasok sa isip ko. Nang makita kong nasilaw ang halimaw sa mukha ni Luis na may markang pula. Yung markang palaging ikinakahiya ni Luis, yun pala ang magliligtas sa amin. Mula noon, mas maigpit na ang pagbabantay ko tuwing gabi. Hindi ako natutulog sa gabi at nagtatago kami ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Salamat po, Amay Lucing. Kailangan niyong malaman ang tungkol sa markang yan ni Luis. Noon sinasabi nilang sumpayan, para bang simbolo ito ng kadiliman o kaya ay kamalasan. Pero higit pa roon ang ibig sabihin ng kanyang marka. Pero bakit nasaktan ng halimaw nung tumama yung liwanag ng buwan sa pulang marka na nasa mukha ni Luis? Hindi ba dapat tinatawag siya ng masasamang nilalang? Dahil hindi yan sumpa o kaya ay dugo ng kadiliman. Yan ay isang selyo. Isa lang ang may kakayahang magdala ng pulang marka at ang lahi na may dugong babaylan. Masama po ba ako? Hindi ka masama po. Ikaw nga ang pag-asa ng kabutihan. Kasi kung may nayanggaw na hindi pa nakakain ng tao, pwede pa silang bumalik sa dati at ikaw ang susi, Luis.
Kabilang doon ang katulad mo, Fiona. Alam niyo ho, Amay Lusing? Oo, iha. May kakayahan akong makaramdam sa mga nilalang na hindi isang tao. Ibig sabihin, si Luis, siyang lunas na hinahanap namin? Ang taong may dugong babayan. Gardo, pabalik na ako sa normal. Si Luis ang pag-asa ko. Oo, tama ka. Si Luis nga ang kailangan mo. Dahil sa pulang marka na meron siya. Kaya ingatan niyo siya. Dahil kung makikita siya ng ibang nilalang ng dilim, may makakunin siya at gawa ng masama. Lalong lumalim ang bigat sa puso ko. Hindi lang basta bata si Luis. Isa siyang tanikala at kalasag sa mundong puno ng mga nilalang na may masasamang intensyon. At ngayon alam ko na ang papel na dapat niyang gampanan. Hindi ko hahayaang magaw siya ng mga masasama. Magkasama kami ni Fiona at Luis at kahit anong mangyari, isasakripisyo ko ang buhay ko para sa kanila. Paano ko gagawin ni Luis ang ritual? Ate Fiona, Kuya Gardo, pasensya na ho kayo kung hindi ko kagad sinabi sa inyo yung tungkol sa akin. Anong ibig mong sabihin, Luis? Hindi ako ordinaryong bata. Isa akong asog. Isang lalaking babaylan. Ako ang pinili dahil ako ang unang lalaking babaylan sa pamilya po namin eh. Asog? Teka, yung mga tulad mo, akala ko kwento lang nun ha. Totoo pala? Totoo pala talagang may lalaking babaylan? Totoo po yun, kuya. Hindi ako pinanganak para takbuhan ng obligasyon ko. Alam kong may misyon ako. At bahagi ng misyon kong yun ay iligtas sa mga tulad ni Ate Fiona. Luis, totoo ba talaga to? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari? Natatakot ako, ate. Pero mas natatakot ako mawala kayo. Papili ako na kayo simula nung tinulungan niyo po ako eh. Hindi ko kayang panoorin na unti-unti ka lalamunin ng pagiging aswang, Ate Fiona. Nagpapasalamat ako sa iyo, Luis, dahil ikaw ang naging daan para matulungan ng mga tao na Yanggaw. Bago makapagsagawa ng ritual, kailangan natin ng 3 bagay. Nakasulat lahat sa libro ng mga albularyo. Teka lang, ito yung libro. Narito mga apo. Dito'y sinulat ng mga ninuno ang tanging paraan para maalis ang pagkakayanggaw. Pero delikado ang bawat hakbang. Sana'y kayanin ninyo yun. Kahit na gaano kahirap, basta kakayanin namin. Para lang bumalik si Fiona sa pagiging tao. Napatingin ako kay Luis. Paano naging ganito kabigat ang kapalaran ng isang batang kasing edad lang ng mga batang naglalaro? Pero kita sa mga mata niyang handa siyang lumaban. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya natatakot mamatay. Basta't mailigtas lang si Fiona. Ako, ang daming beses ko nang nagdalawang isip sa buhay. Pero siya, buo na ang loob niya. At sa sandaling yon, alam kong sa puso ko na sasamahan ko sila hanggang sa huli. Kakayanin ho namin yan, Amay Lusing. Ano po ba yung 3 bagay na kailangan namin? Una, ang gintong buhok ng tikbalang sa gintong bundok. Napakatapang at tuso ng nilalang na yon. Hindi ito basta-basta nagpapakita. Kaya kailangan yung gumawa ng paraan para magpakita siya. Tikbalang ho? Hindi ba delikado yun? Delikado, pero kailangan natin gawin. Ang pangalawa, ang pangil ng aswang na nakatago sa isang kuweba. Sabay delikado pala yung misyon na to eh. Tikbalang tapos aswang. Ang ikatlo, ang itim na bato ng babaylan. Nasa tagabantay ito sa isang mga ngaso na nagtatago sa kagubatan ng kalapit na baryo. Walang nakalagay kung anong palatandaan ng isang tagabantay ng mga ngaso. Hindi ba yun din yung lugar kung saan nawala yung 3 kabataan ng isang buwan? Oo, pero may dahilan kung bakit siya yung may hawak ng itim na bato ng babaylan para hindi mapasa kamay ng masasama. Kaya natin to. Hindi tayo basta-basta matatalo. Magkakasama naman tayo eh. Kung kailangan kong sapakin ng tikbala o kaya makipagsuntukan sa aswang, gagawin ko. May biro man sa boses ko, pero sa totoo lang, nanlalamig ang katawan ko. Tikbalang, aswang, at isang mga ngaso na hindi namin alam kung tao ba o isa ring kakaibang nilalang. Pero hindi ko ipinakita kay Fiona ang kahinaan ko. Nakita ko na kung gaano siya nasaktan sa pagkayanggaw niya. Ayokong maramdaman niya na mag-isa siya sa laban. At si Luis, ang batang aming iniligtas, ay ngayon para nang mandirigmang may pinagmula ng liwanag. Dala niya ang alaala ng mga babaylan sa kanyang dugo. At ngayon, siya ang tangi naming pag-asa. Ayun, dito ang gintong bundok na pinakamalapit. Pero kailangan natin dumaan sa bangin ng isa pang bundok para makarating doon. Sige,
Dadalhin ko ang libro para may mapa tayo. Maga tayo aalis bukas. Fiona, ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman, no? Hindi ako susuko, Gardo. Habang may pag-asa, babalik ako sa pagiging tao ko. May ginawa kong anting-anting. Magsuot kayo nito. Galing ito sa lola ko. Proteksyon yan. Tsaka bago ko malimutan, ito ang mapa ng pupuntahan nyo. Kailangan nyong magmadali pero kailangan din kayong mag-ingat. Mayroon din ako anting-anting na suot. Galing sa nanay ko. Ilimit to ng mga asog. Kapag may nakalaban tayo, gagamitin natin to. Sige, dali natin lahat ng makakaya natin. Basta gamitin lang natin to kung wala nang ibang paraan. Luis, salamat ah. Hindi ko alam na ganito kakatapang. Mas matapang ka pa sa akin eh. Hindi ako ganun katapang, ate. Pero kapag may mahal kang dapat ipaglaban, matututo kang lumaban. Hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari sa amin sa hinaharap. Pero ramdam ko na hindi na kami babalik na katulad ng dati. Ang mundong ginagalawan namin ngayon ay hindi na lang puno ng tao. Puno na ito ng mga lihim, mga sumpa, at mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim na kailangan naming labanan. Hindi dahil gusto naming maging bayani, kundi dahil may mga taong mahal namin at ayaw naming sila ang isusunod na maging halimaw. Oh, sigurado na ba tayo? Pag-alis natin bukas, wala nang atrasan to. Sigurado na ako, Gardo. Kailangan nating sumubok para maibalik ako sa pagiging normal. Handa na ako, kuya, ate. Kayong tumulong sa akin, kaya gusto ko ibalik ang kabutihan nyo sa akin. Tandaan nyo, mga nilalang na yan ay may takot at kahinaan din. Kaya kailangan nyong maging matalino sa pagkuha ng mga kailangan nyo. Naintindihan ho namin, Amay Lucy. Oh, Fiona, ikaw nang bahala sa pagiging matalino ha. Alam mo namang di ako katalinuhan eh. Ikaw nga tigil-tigilan mo ako sa mga biro mong yan, ha? Ikaw talaga? Kaya natin to. Hindi tayo magpapatalo sa mga kakaibang nilalang na yan. Bukas na umaga, tayo ang manggugulo sa mundo ng mga halimaw. Bukas, sisimulan na namin ang paglalakbay. Hindi ko alam kung makakabalik pa kami ng buo. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko hahayaang mag-isa si Luis sa misyon niyang ito. At si Fiona, siya ang dahilan kung bakit kailangan naming magtagumpay. Hindi kami bayani, pero pipilitin naming maging sapat para sa isa't isa, para sa pag-asa at para sa bayan. Nandito na nga kami sa kagubatan at nagsimula ng magtungo sa gintong bundok. Teka, Kuya Gardo, sigurado ka bang ito yung tamang daan? Parang paulit-ulit lang tayo dito ah. Oo, ito yun. Tingnan mo yung puno na yan, oh. Di ba may mukha ng unggoy? Kanina wala pa naman yan eh. Anong unggoy, Gardo? Halos 3 oras na tayo naglalakad pero parang hindi pa rin tayo dumarating sa pupuntahan natin eh. Teka, sandali. Nararamdaman niyo po ba yun? Parang may dumaan sa likod natin. Hanggang ganyan, Luis, kinikilabutan ako dyan sa mga pinagsasabi mo eh. Relax lang, Fiona. Huwag kayong mataranta. May kakaiba talaga dito. Pero kailangan natin magpatuloy sa paglalakad eh. Sana lang talaga hindi tayo nagkamali ng daan papunta sa gintong bundok. So ano nga, ate? Tama itong daan na tinatahak natin. Malayo lang talaga yung bundok na yun eh. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting kumakapalang hamog, naramdaman kong may ibang presensyang sumusunod sa amin. Hindi ko ito pinahalata kina Fiona at Luis, pero ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko. Maya-maya lang, muntik nang malaglag sa bangin si Fiona. Kung hindi ko siya agad nahawakan sa braso, baka nahulog siya sa dilim ng kawalan. Gardo, akala ko mahulog na ako ng tuluyan sa bangin na yan. Diyos ko naman, Fiona. Muntik na ako atakihin sa'yo eh. Dahan-dahan naman sa paglalakad. Kung hindi ka pa sumigaw, baka tuluyan ka nang nahulog. Ate Fiona, ayos ka lang ba? Muntik na po kayo doon ah. Ayoko na dumanuli dyan. Grabe, nakakatakot. Makinig kayong dalawa. Hindi na tayo pwedeng bumalik. Kailangan lang natin mag-ingat. Naiintindihan nyo ba? Tama si Kuya Gardo. At kung kailangan nating harapin ang mga nilalang sa gubat na to, nakahanda naman po ako eh. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gintong buhok ng tikbalang. Oo, yan ang ipinunta natin dito kaya yan ang gagawin natin. Pagkalipas ng ilang araw, narating na rin namin ang gintong bundok.
Totoo nga ang sabi-sabi tungkol sa bundok na to. Walang buhay na damo. Parang lahat ay natuyo. Nagkakulubot at naghintay ng tuluyang pagkamatay. Sa ilalim ng buwan, parang lumulutang ang paligid sa dilaw na anino. Dito rin namin unang narinig ang yabag ng kabayong may tapak ng apoy. Ilang sandali pa, nagpakita ang tikbalang. Matangkad, payat at kita ang tikas ng katawan. Ang boses nito ay parang hangin na may kaluskos. Hindi kami inatake, pero ramdam naming sinusubok nito ang aming tapang. Isang bugtong daw para sa isang hibla ng gintong buhok. Kung tayo raw ay matalino at masasagutan ng bugtong, ibibigay niya sa atin yung gintong buhok. Kung hindi raw, maglalaho tayo gaya ng mga damong to. Kung subukan kaya natin yung bugtong na gusto niya, hindi natin siya atrasan, no? Parang mas gusto ko na lumaban, kuya, kaysa sumagot sa bugtong na yan, eh. Shh! Kung bugtong lang yan, kayang-kaya natin yan. O Fiona, mukhang handa ka na. Sige, ikaw ang taga-sagot ng bugtong niya, ha? Itong sabi niya, ako'y may mata ngunit walang makita. Ako'y may ilong ngunit di makahinga. Ako'y may bibig ngunit di makapagsalita. Ano ako? May mata pero walang nakikita. Ilong pero hindi humihinga. Bibig pero hindi nagsasalita. Ano sagot, Fiona? Alam ko, matalino ka, kaya kaya mo yung sagutin. Salamin! Ang sagot ay salamin. Ito ang sabi niya, Ate Fiona. Tumpak, salamin po yung sagot. Pwede niyo na po kunin yung gintong buhok. Agad kong kinuha ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang ulo. Talagang kulay ginto ang buhok niya. Parang sinag ng araw sa tanghali. Ibinigay ko kay Fiona ang gintong buhok. Parang sagrado ang bawat hibla ng buhok nito. Pagkatapos niyon, humiling siya ng isang alay na pagkain. Walang tanong, agad kaming naglabas ng kanin, sardinas at itlog na maalat. Maingat naming inalay ito sa paanan ng puno kung saan siya unang lumitaw. Hindi kami nagtanong kung bakit. Hindi rin siya nagpaliwanag. Isa lang ang malinaw. Ang respeto ay susi sa pagdaan sa mundo nila. Gumawa kami ng apoy. Bukas na ulit kami maglalakbay. Buti na lang may dala tayo maraming pagkain. Kundi baka tatlo lang tayong naging hapunan ng tikbalang na yun. Grabe. Ang ganda ng buhok niya, no? Parang buhay na buhay. Nakuha na natin yung isa sa tatlong bagay. Huwag mo iwawala yun, Fiona, ha? Kailangan natin makumpleto yung tatlong bagay na yun. Ate Fiona, siguro magpakulay ka na lang ng gintong buhok, parang tikbalang. Gusto ba itali ko to sa leeg mo, ha? Oo, tama na yan. Bukas, may bago na naman tayong panganib na haharapin. Magpahinga na tayo. Sa kuweba na naman tayo bukas. At sana managpasa natin yung naghihintay na pagsubok sa atin doon. Habang natutulog sina Fiona at Luis, nakaupo lang ako. Hawak ang itak at nakatitig sa dilim. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Hindi pa tapos ang misyon. Ang gintong buhok na nakuha namin ay simula pa lang. Ang tunay na kalaban, nasa dulo pa ng landas na aming tinatahak. Nakatago, naghihintay, at handang sumubok sa puso naming lahat. At sa loob-loob ko, ipinangako ko na kahit anong nilalang pa ang humarang, hindi ko hahayaang mapahamak sina Fiona at Luis. Hindi pa ito ang wakas, isa pa lang itong hakbang sa mas madilim na gubat ng katotohanan. Makulimlim ang langit, nasa gitna kami ng makapal na kagubatan. Basa na ang daan dahil sa ambon. Ramdam namin ang tensyon habang papalapit kami sa kuweba. Kuya Gato, tingnan mo, talagang makukuha natin sa kuwebang yun yung pangin ng aswang? Hindi ako sigurado. Kailangan natin gawin ang lahat para makuha yun. Delikado ang papasukin natin, pero kakayanin. Ay, naku, parang uulan na. Ang bigat ng langit, oh. Eh di mas maganda nga po, ate. Di ba ako sabi, swerte raw ang ulan, baka swertehin tayo ngayong gabi. Luis, hindi piro ang gagawin natin. Alam kong pwede tayong maniwala sa swerte, kaya lang kailangan din natin maging matalino. Kung may bantay ang pangil ng aswang, baka hindi na tayo makalabas ng buhay sa kuweba. Kaya kailangan natin lumaban. Huwag ka namang ganyan. Huwag mo nga kaming tinatakot, Gardo. Relax, ate. Kahit anong mangyari, sama-sama tayo po dito. Di ba, yun ang sabi mo, kuya? Oo na, pero ayoko lang talagang maging kampante tayo. Lalo na, ito ang ikalawang bagay na kailangan natin.
Edi tapusin na natin to. Tara na. Kinabukasan nga muling nagsimula ang paglalakbay namin. Mas tumindi ang kaba ko sa dibdib habang papalapit kami sa kuweba. Hindi ko may paliwanag, pero may bumubulong sa isip ko na may nagmamasid sa amin. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman ko ang kakaibang presensya. Habang papalapit na kami sa kuweba, bigla na lang umambon ng malakas. Kasunod, ang isang malakas na kulog. Napilitan kaming tumakbo at sumilong sa isang nakatagong bukana ng kuweba. Doon kami naghintay ng ilang minuto bago tuluyang pumasok. Grabe, nakakatakot naman dito. Saan ba yung pangil ng aswang? Para makuha na natin at makalis na tayo agad dito. Kuya Gato, nakita ko ng pangil. Ayan o, may bilog na bato sa gitna. Yung parang gumigis lang. Yun na nga siguro hinahanap natin. Luis, huwag bumawakan yan. Nakuha ko na, kuya. Ang gaan pala nito. Luis naman hindi ka man lang nag-iingat. Ilapag mo yan. Baka may... Diyos ko, lumilin doon! Tayo natakbo na! Ate, anong gagawin natin? Tumakbo na tayo sa labas. Luis, talihan mo. Tulong, Kuya Gato! Luis, Gato, tulungan mo siya! Umawak sa akin, bilis! Sa uling segundo bago tuluyang gumuho ang loob ng kuweba, nahila ko siya palabas. Sa labas, hinihingal kaming tatlo. Pakiramdam ko para kaming tinapon palabas ng mismong bibig ng impyerno. Buhay pa kami, pero gasgas at puro putik ang katawan namin. May sugat si Luis sa binti, may galo si Fiona sa braso. Ako naman, hindi ko naramdam ang sakit o sugat sa katawan ko dahil sa kaba. Kitang-kita namin ang pagbagsak ng kuweba na para bang sinadyang ipitin ang kahit sinong magtangkang kumuha ng pangil. Napahiga kami sa damuhan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Nakaligtas kami, oo, pero ramdam ko sa puso ko, nagsisimula pa lang talaga ang laban. Diyos ko, buti ka na talaga tayo kanina doon. Pasensya na po kayo. Dahil sa ginawa ko, gumuho yung kuweba. Hindi ko alam na ganun yung mangyayari. Huwag na tayo magsisihan. Ang mahalaga, ayos lang tayo. Kailangan lang natin gamutin ang sugat mo, Luis, para hindi ka ma-infeksyon. Salamat po, kuya. So, mabuti na lang. Hindi ko nabitawan yung pangil ng aswang. Wala bang masisilungan dito? Baka mamaya may hayop pa sa paligid at atakihin tayo. Maghintay lang tayo ng konti dito. Hindi tayo pwede maglakad ng ganitong kondisyon. Kailangan natin makabawi ng lakas. Uy! Gato! Fiona! Ginagawa niyo rito? Teka, ayos lang ba kayo? Sino po kayo? Ako si Mang Buboy. Nagmamanman ako dito. May sinusundan kasi akong aswang eh. Kayo naman parang dinaanan kayo ng ipo-ipo. Ano nangyayari? Galing mo kami sa loob ng kuweba. Kinuha namin yung pangil ng aswang, tapos biglang gumuho yung kuweba. Wah, delikadong ginagawa ninyo. So ano ba gagawin ninyo sa pangil ng aswang? Sana huwag niyo saktan si Fiona kapag nalaman yung isa ho siyang aswang. Nayanggaw po kasi siya kaya kailangan namin ng pangil ng aswang para gumawa ng isang ritual. Para bumalik po siya sa pagiging tao. Aswang? Isa kang aswang, Fiona. Teka. Oo, nalulugis ako ng aswang. Pero hindi naman ako nananakit ng mga inosente. Napatitig ako kay Mang Boboy. Matagal ko na siyang kilala, pero ramdam kong makakatulong siya sa amin. Habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno, pinahira ni Mang Boboy ng halamang gamot ang sugat ko. Si Fiona tahimik lang, pero kita sa mga mata niya ang takot. Tahimik lang ako, pero sa isip ko, mas tumatag ako. Kailangan naming tapusin to, kahit madilim pa ang daraanan namin. Kahit ano pang halimaw ang bumarang, hindi ko hayaang mawala ang isa man sa amin. Dahil sa bawat pangil, sa bawat piraso ng anting-anting, mas lumalapit kami sa katotohanan, mas mabagsik pa sa bangungot. Ano pa ba ang kailangan niyo bukod sa pangil ng aswang? 3 bagay lang naman ang kailangan namin kunin eh. Ang gintong buhok ng tikbalang, pangil ng aswang at ang itim na bato ng babaylan na nasa pangangalaga raw ng isang mangangaso. Nakuha na ho namin yung dalawa. Ang bato ng babaylan na lang ang hindi pa namin nakukuha at hindi namin alam kung saan yung matatagpuan. Mang Buboy,
Hindi ba nangangaso kayo? Baka po may alam kayo tungkol sa itim na bato ng babaylan. Ako ang tagapagpantay ng itim na bato ng babaylan. Ano? Nasa inyo yung itim na bato? Pwede niyo ba yung ipahiram sa amin? Ngunit wala na sa akin ang itim na bato ng babaylan dahil kinuha ito sa akin ng isang aswang na nagpapanggap na mga gamot. Sinong aswang hong kumuha? Kilala niyo ba siya? Kailangan nating mabawi ang itim na bato ng babaylan. Gusto ko hong makabalik sa pagiging tao. Maawa ho kayo sa akin, Mang Boboy. Kung kailangan naming lumaban, lalaban ho kami, Mang Boboy. Kapag natapos ang ritual, ibabalik po namin sa inyo ang itim na bato ng babaylan. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Boboy. Pumapayag na ako. Maganda kayo at babalik tayo doon sa probinsya kung saan kayo nang galing. Kung saan ay ang gaw si Fiona dahil nandun ang aswang na kumuha ng itim na bato ng babaylan sa akin. Habang nakaupo kami sa tabi ng apoy, ramdam ko ang katahimikan ng gubat. Tila isang hiningang pinipigil. Kasama na namin ngayon si Mang Boboy at mas gumagaan ang nasa balikat ko. Pero kahit gaano pa karami ang lihim, mas buo na ang paninindigan ko. Hindi na basta-bastang nilalang ang aming mahaharap dahil kami na ang magiging susi sa pagtapos ng kadiliman. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, sa wakas nakarating na rin kami. May apoy na nagliliyab sa gitna ng bakuran. Nasa loob kami ng bahay at nag-uusap-usap. Salamat talaga, Amay Lusing. Mabuti, ligtas kami nakabalik dito sa inyo. Hindi pa tapos ang laban, Iha. Kayo ang nagbukas ng pinto, kaya kayo rin ang magsasara nito. Pero tandaan nyo, bawat hakbang may kabayaran. Nasa po ba yung itim na bato? Kailangan po namin yun para sa paggawa ng ritual ni Ate Fiona. Para makabalik na rin po siya sa pagiging tao. Huwag kayo masyado magmamadali. Minsan ang hinahanap mo nasa tabi mo lang pala. Kailangan mo lang maghintay na lumapit yun sa'yo. Ano kung ibig niyo sabihin, Mang Boboy? Si Sharon. Siya ang aswang na kumuha ng itim na bato sa pangangalaga ko. Nilinlang niya ako, kaya hindi niya yun basta-bastang ibibigay. Sa pagkakatanda ko, alam kong may kapalit siyang hinihingi. Si Ate Sharon? Hindi ba dati mo siyang kakilala, Gardo? Kapit-bahay lang siya ni Amay Lusing, ah. Kailangan ko siya makausap. Kuya Gardo, huwag mo sabihin lalapit ka pa sa babaeng yun. Delikado yun, kuya. Baka mamaya mapahama ka lang. Kailangan ko na matapos to. Kung siya nga talaga may hawak ng bato, kakausapin ko siya. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko ibebenta ang prinsipyo ko kahit kanino. Kahit pa sa kanya. Lumalim na ang gabi. Habang natutulog sina Fiona at Luis, lumabas ako ng bahay at tahimik na lumapit sa bahay ni Sharon. Tila may humahatak sa aking puntahan siya. Alam kong delikado ang gagawin ko, pero mas delikado kung hindi ko ito haharapin. Madilim ang loob ng bahay niya pero may liwanag mula sa kandila. Kumatok ako at ilang saglit pa, pumasok na ako sa loob. Nakaupo si Sharon, nakasuot ng pulang duster. May halong tamis at panganib sa mga mata nito. Gardo, sa wakas mag-isa ka na rin. Akala ko'y hindi mo na ako dadalawin dito. Narinig ko, ikaw raw ang may hawak ng itim na bato ng babaylan. Kailangan namin yun para bumalik si Fiona sa pagiging tao. Sabihin mo sa akin kung anong kapalit na gusto mo. Isa lang naman ang gusto kong maging kapalit eh. Minsan ka nang nangako sa akin, Gardo. Bago pa man dumating si Fiona, naalala mo ba? Wala akong pinangako sa'yo, Sharon. Alam mo, magkaibigan lang tayo noon, di ba? Akala ko ba naiintindihan mo yun? Ibibigay ko sa'yo ang bato, pero sa isang kondisyon. Pakasalan mo ko. Dahil sa mata ng mga espiritu, ikaw at ako kailangang magsanib para tuluyang maipasa sa'yo ang bato. Hindi yun mangyayari, Sharon. Hindi ko ipagpapalit ang puso ko para sa batong hawak mo na ninakaw mo lang naman. At alam ko may plano ka. Hindi mo rin naman ako maloloko eh. Sayang, Gardo. Sayang ang pagkakataon mo. Hindi mo ba alam? Ako ang dahilan kung bakit naging aswang si Fiona. Ginamit ko ang itim na bato ng babaylan para maging aswang siya. Ikaw? Bakit mo yung ginawa? Dahil dapat ako nasa katayuan niya ngayon. Hindi siya. Pero hindi pa huli ang lahat.
ibibigay ko ang bato. Kung kaya mo akong mahalin, Gardo, hindi bilang utang, kundi bilang kapalaran mo. Pakiramdam ko'y may tinik na bumara sa lalamunan ko. Sa bawat salita ni Sharon, parang binabalikan ako ng mga nakaraan na pilit ko nang nilimot. Pero ngayon mas malinaw pa sa buwan sa langit. Siya ang may kagagawa ng lahat. At ang susunod kong gagawin ay maaaring magbago ng lahat. Tahimik akong tumalikod. Naiwan siyang galit, pero dama ko ang panlalamig sa hangin. Hindi ako nagpadala. Hindi ko siya pipiliin. Kahit pa hindi niya ibigay sa akin ang itim na bato ng babaylan. Dahil mas mahalaga sa akin ang katotohanan kesa sa anumang alok na nakabalot ng kasinungalingan. Mang Boboy, paano nakuha sa'yo ni Sharon ang bato? Kung nagpapanggap man siya, hindi mo ba't malalaman niyo yun? Hindi ko na binigyang pansin ang masamang nararamdaman ko tungkol sa kanya noon. Ang nasa isip ko lang ay kung paano ko maililigtas ang asawa ko mula sa pag-atake ng aswa. Nilapitan niya ako at sinabi niyang kaya niyang gamutin ang asawa ko, ngunit gamit ang itim na bato ng babaylan. Pero hindi niya pinagaling ang asawa ko. Papatayin niya na sana ako, pero dahil sa proteksyon ko bilang tagabantay ng bato, hindi niya ako nasaktan. Kaya umalis na lang siya at wala akong nagawa para pigilan siya. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Kailangan nating makuha sa kanya ang itim na bato ng babaylan kahit anong mangyari. Napakasama ng intensyon ng babaeng yun. Pero hindi tayo pwedeng magpadala sa galit. Kailangan planado ang kilos natin. Kung ginamit niyo yung itim na bato, ibig sabihin, may kapangyarihan po siya kagaya ng isang babaylan. Oo, at mas lalong malakas pa siya kaysa sa normal na isang aswang. Ginagamit niyo yun para sirain ang buhay ng iba. Hindi na lang ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol na to sa masama niyang balak. Hindi ko inaasahan ang mga revelasyong yon. Ramdam ko pa rin sa balikat ko ang bigat ng mga nangyayari. Pero mas malinaw na ngayon ang direksyon namin. Hindi ako makapapayag na palampasin yon. Hindi lang dahil mahal ko si Fiona, kundi dahil pinili kong maging tagapagtanggol sa laban na to. At sa gabing yon, hinanda ko ang sarili ko para harapin ang tunay na halimaw. Nagulat kami nang biglang lumindol at nakarinig kami ng malakas na atungal. Dumating na siya. Nararamdaman ko ang enerhiya niya. Nakakatakot ang presensya niya. Wala tayo, maganda. Ilabas natin lahat ng panlaban natin sa kanya. Ako nangaharap sa kanya, Gardo. Patayin mo si Fiona. Kuya Gato, lalaban din ako. Gardo! Lumabas ka dyan! O baka gusto mo mamatay ang lahat ng kasama mo! Huwag kang lalapit, Sharon. Hindi mo ako mahahawakan sa lay. Maglaban na lang tayo. Ayaw mo lang tanggapin ang pagmamahal ko. Kung hindi ka mapupunta sa akin, papatayin ko kayo lahat! Lumabas ako ng bahay at hinarap siya. Buo ang loob ko, pero ramdam ko ang kilabot sa katawan ko. Si Sharon ay hindi na ang babaeng nakilala ko. Ang mga mata niyang itim na parang gabi. Ang balat niyang kumikintab sa ilalim ng buwan. Isa na siyang nilalang na nilamon ng kasakiman at inggit. At sa kanyang palad, naroon ang itim na bato ng babaylan. Kumikislap ng matamaan ng sinag mula sa buwan. Walang pag-aalinlangan. Lahat ng ginawa ko dahil mahal kita, Gardo. Bakit si Fiona? Asal na siya. Paano mo mamahalin ang isang halimaw na yan? Kahit naging aswang na siya, mas tao pa rin siya kaysa sa'yo. Hindi mo ba kaya makontento, Sharon? Hindi mo ako pagmamayari. Ang itim na bato ng babayan, dapat gamitin ng puso may dalisay. Kapag nasa kamay ito ng masama, masusunog ka sa sarili mong apoy. Hindi niyo na ako mapipigilan kahit ano pang gawin niyo. Sharon! Sharon, tigilan mo na ako! Kung talagang may puso ka pa, kung mahal mo pa si Gardo, palayain mo na siya at ibigay mo na sa amin ang itim na bato ng babaylan. Ate Sharon, ayaw namin makipaglaban. Pero kung patuloy ka magbubulo, lalaban po kami. Mawawalang utang na loob. Lahat ng ito ginagawa ko para sa pagmamahal. Ito ang sagot ko sa pagmamahal mong yan, Sharon. At yun ang katapusan mo! Pinagsama namin ang lakas namin ni Mang Boboy at ang anting-anting niya ang ay lusing.
Nagliwanag ang paligid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sharon. Halos masunog ang kamay niya habang hawak ang itim na bato ng babaylan. Tumasik siya palayo at bumagsak sa lupa. Doon ko nakita. Hindi ang sugat ang pinakita, kundi ang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Tumulo ang luha sa mata ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas. Tapos na ang panlilinlang at kasamaan niya. Tumilapon ang itim na bato ng babaylan kaya kinuha ko yun. Ang muling bagay! Ang itim na bato ng babaylan, hawak na natin! Sa wakas magagawa na natin ang ritual para makabalik ako sa pagiging tao. Sa wakas, natapos na ang lahat. Magpahinga na muna tayo. Pero huwag natin kalimutan na may isa pa tayong misyon. Tama kayo. Ang itim na bato ng babaylan kapag muling nagamit sa kasamaan, mas matindi ang magiging kapalit. Ibig sabihin, tayo na ngayon ang tagapag-ingat ng tatlong sagradong bagay? Hindi, Luis. Kailangan bawat isa sa atin ay dapat may hawak. Ang gintong buhok ng tikbalang, si Fiona nang hawak. Ako naman sa pangilang aswang. At ang itim na bato ng babaylan ay nasa pangangalaga ulit ni Mang Buboy. Lahat ng bagay na yan, may dahilan kung bakit pinagsama-sama. Pero bago yun, gumawa ka muna ng ritual para bumalik sa pagiging tao si Fiona. Diyos ko, maraming salamat ho. Maraming salamat. Dahil sa wakas babalik na ako sa pagiging normal. Ipagpapatuloy natin ang laban. Pero sa ngayon, mas buo na tayo. At kahit ilang Sharon pang umarang sa atin, hindi nila tayo matitinan. Nang gabing yon, natapos ang isang yugto ng aming laban. Pero alam kong maraming lihim pang nakabaon sa lupa, sa kasaysayan, sa puso ng bawat isa. Ang itim na bato ng babaylan, nabawi namin, pero ang kapalit ay ang pagkamatay ni Sharon. At sa bawat takbang namin mula rito, dala namin ang sugat, ang aral at ang paninindigan. Dahil hindi na lang ito tungkol sa mga nilalang ng dilim. Tungkol na rin ito sa kung anong klaseng tao ang pipiliin naming maging. Ngayon nga ay kabilugan ng buwan. May apoy sa gitna. Si Luis ay nakasuot ng pulang damit. May nakapaikot na mga dahon at asin sa lupa. Sa harapan niya ay ang gintong buhok ng tikbalang, pangil ng aswang, at itim na bato ng babaylan. Nakahiga si Fiona sa gitna ng lahat. Ayos. Oras na. Ate Fiona, para sa iyo to. Ibabalik kita sa pagiging tao mo. Handa ka na ba, Fiona? Huwag ka matakot ha. Nandito lang kami. Hindi ako natakot, pero kinakabahan ako. Hindi na ako bumalik sa dati, Gardo. Maging halimaw na ako habang buhay. Kapag totoo ang puso, mas malakas yun kahit sa anumang sumpa. Sisimulan ko na. Babasahin ko ng ritual. Sige, Luis. Alam kong kaya mo iligtas ang ating mo. Sa ilalim ng buwan, sa init ng apoy, ibalik ang anyo sa puso ang buhay. Nag-iinit ang pakiramdam ko. Parang may apoy sa loob ko na gustong kumawala. Sa unang sigaw ni Fiona, kinurot ang puso ko. Pero hindi ako umatras. Pinikit ko ang mga mata ko at pinilit paniwalaan ang imposible. Habang umiikot si Luis, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay parang nakikinig. Ang lupa ay parang humihinga. Alam kong totoo to. Alam kong may nangyayaring malaking milagro. Nasilaw ako sa liwanag. Napasigaw muli si Fiona hanggang sa tumigil na si Luis. Hingal na hingal. Fiona, naririnig mo ba ako? Ay, Ardo. Ang liwanag. Nakita ko ang pag-asa. Nararamdaman ko na bumalik na ako sa pagiging tao, Gardo. Maraming salamat naman at bumalik ka na sa pagiging tao. Salamat sa iyo, Luis. Tunay ka nga may dugong babaylan. Nagtagumpay tayo, Ate Fiona. Bumalik ka na sa pagiging tao mo. At hindi ka na halimaw nakakatakutan ng iba. Oo, Gardo. Luis, tao na ulit ako. Salamat sa tulong niyo. Salamat. Salamat sa iyo, Luis. Kung di dahil sa iyo, baka hindi na siya bumalik sa dati pa.
Hindi ko napigilang mapaiyak. Sa gitna ng malamig na gabi, sa ilalim ng buwan, nakayakap ako sa isang taong pinilit naming iligtas at nagtagumpay kami. Si Fiona, ang pinakamamahal ko. Siya na to. Hindi na siya isang halimaw. Tao na siyang muli. Kinabukasan may lamesa sa labas ng kubo. Kumakain kami ng tinapay at pinapaitang niluto ni Mang Boboy. Si Fiona ay may suot na simpleng puting damit. May inilagay na pulang panyo sa kanyang braso bilang proteksyon sa kanya. May bago na ba tayo itatawag sa grupo natin? Ano ba magandang pangalan? Mga manunugis ng aswang? Pwede rin. O di kaya magagamot ang bayan. Kahit anong pangalan pa ng grupo natin, basta magkakasama tayo, ayos lang. Itatago ko lang ang itim na bato ng babaylan. Sa ilalim ng lumang balete, dapat hindi mapunta sa maling kamay. Ako na rin po ang bahalang gumawa ng magbabantay ng balete. Baka mamaya may biglang sumulpot na aswang at maramdaman ang itim na bato ng babaylan. Baka mamaya kunin tapos gamitin sa masama. Ako bang tatago ng gintong buhok? May lugar ako sa lumang baul ni Lola. Hindi yun matatagpuan kahit nadagapayan. At ako naman, ako nang bahala magbantay sa pangil ng aswang. Lalo na kung may masamang paparating. Magiging sandata ko to para sa mga halimaw. Ang sarap pakinggan ng tawanan namin. Parang lahat ng sakit at takot namin napalitan ng ginhawa. Pero sa puso ko, alam kong hindi pa tapos. Oo, masaya kami. Pero may mga lihim pang nakatago. Mga kwento pa na kailangan tuklasin. Nagpasalamat kami kay Amay Lusing dahil sa tulong niya. Masaya rin siyang sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik na kami sa probinsya. Bumaba kami mula sa kabayo. May bitbit na bayong si Fiona at si Luis ay may dalang manok. Wow! Ang dami palang bahay dito! Mas madami pa sa mga napapanaginipan ko ah. Bayan natin to, Luis. Simula ngayon, dito ka natitira sa amin. Makakasama mo na kami palagi. Tama ka, Fiona. At simula ngayon, anak ka na namin. Totoo ba? Totoo ba ginakit ang Tatay Gardo? At Nanay Fiona? Oh, hindi nyo na po ako babalik dun ha. Gusto ko na rin po sa inyo eh. Hindi ka na namin ibabalik sa baryong sinumpa at sinaktan ka. Dahil simula nung niligtas ka namin, pamilya ka na namin. Hoy, bago kayo magdrama dyan, ibaba nyo na muna yung manok, mainit-init pa. Pero na, excited na akong ipagluto kayo araw-araw ng iba't ibang putahe ng pagkain at aalagaan ko kayo ng mabuti. Ang mga dating estranghero, ngayoy pamilya na. Si Luis, dating batang sinakta ng mga tao dahil sa kanyang pulang marga sa mukha. Ngayon, anak na namin. Si Fiona, nayanggaw man pero ngayon ay liwanag na ng aming tahanan. Si Mang Boboy, hindi na lang isang mangangaso, kundi gabay at kaibigan na rin namin. Kinagabihan, kumakain na kami ng hapunan habang si Luis ay masiglang nagkukwento. Ang saya-saya ko po. Nay, Tay, alam kong masaya si nanay at tatay dahil nakahanap ako ng magulang na magmamahal sa akin. At masaya ako dahil may anak na kaming kagaya mo. Mangako ko po sa inyo at magiging mabuti akong bata para hindi ako mapahiya sa inyo. Huwag mo masyadong isipin yung Luis, bata ka pa. Kaya dapat, ini-enjoy mo yung pagiging bata. Huwag mo kami isipin dahil susuportahan ka namin sa lahat ng gusto mo. Basta, hindi lang masama. Swerte ko naman po, nakahanap po ako ng magulang na kagaya ninyo. Maraming salamat po ha. Sa loob ng simpleng bahay, naramdaman ko ang katahimikan, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi dahil wala ng panganib, hindi dahil wala ng dilim, kundi dahil may liwanag na kaming dala. Hindi namin malilimutan si Amay Lusing at lahat ng naitulong niya. Pero ngayon, hindi na lang kami lumalaban para mabuhay. Lumalaban kami para magmahal, para magpatawad, at para piliing maging mabuting tao. Sa bawat galaw ng kandila, sa bawat halakhak ni Luis, sa bawat haplos ni Fiona sa kamay ko, alam kong ito na yun. Ito ang simula ng bagong yugto sa buhay namin. Hanggang sa nagpakasal na kami ni Fiona at tuluyan na namin naging tunay na anak si Luis at namuhay kami ng masaya. Maraming salamat
po sa inyong pakikinig sa aking naging karanasan. Muli, ako si Gardo at ito ang aking kwento.